Maganda na ang stickers mo, pero bakit parang hindi pa rin siya for sale tignan? Kung nahirapan kang magbenta dahil wala kang maayos na sticker packaging, this video is for you. Sa previous video ko, nag-share ako ng 4 na sticker packaging ideas na pwede mong gayahin para sa sticker business mo. Today, ipapakita ko ang step by step kung paano ko gawin ang isa sa kanila. Ang magandang balita, hindi mo kailangan ng cricut access, basic shapes lang sa design space ang kailangan mo, at syempre ito ay beginner friendly para ready ka nang mag-start ng iyong small business. Kung gusto mong maging mas professional, mas appealing at mas mabenta ang iyong stickers, panoorin mo ang video na ito. Let's make it with me. Make it with Alec. Mag-start tayo sa blank canvas. Dapat ang units ng project mo ay naka-imperial para design tayo ng magiging result. Kung hindi mo pa alam kung paano palitan yung measurements or units na ginagamit sa design space, I suggest panoorin mo muna yung video kung ano yung mga fundamentals ng design space, then bumalik ka sa project na to. So, para makagawa ng fold-up na sticker packaging, mga basic shapes lang ang kailangan mo. Kailangan mo lang ng rectangle, square, and circle. Umpisahan natin, gagawa lang tayo ng guide na rectangle. Gagawin natin yan na 5.5 yung width, and yung height niya ay 10.6. And then, change natin yung operation ng guide. Next, gagawa tayo ng circle na 5.5 yung diameter. Then, duplicate natin yan. I-align natin tong circle sa edges nitong guide natin. Yung unang circle, i-align ko sa top. Then, center horizontally. Tsaka ko sila i-group. Itong group naman na to ay i-align din dun sa second circle. Sa bottom naman natin i-align and isa-center din natin horizontally. And then, gagawa tayo ng rectangle. Mag-snap dapat siya dito sa edge. And then, sa kabilang edge din. Or palitan natin manually ng 5.5. And then, extend lang natin. So, meron na tayong oblong na shape. Bakit ito yung ginawa ko na shape instead of this? Kasi, pag oblong yung gagawin ko, and gawin kong 5.5 and 10.6, hindi na maganda yung shape niya. Hindi na perfect yung pagkaka-round dito. Delete ko na yan. Then, pwede ko na itong i-ungroup. Then, ito naman yung i-group ko. Okay, then gagawa tayo ng score line. Gawin natin yung horizontal dito sa may rotation. Gawin natin 90 degrees and 5.5 din yung haba. Then, isi-center natin sa group. Okay. And medyo mahirap makita yung elements, kaya palitan natin to ng lighter kulay temporarily. Then, i-group ko na ito lahat para pag ginalaw ko sila, magkakasama sila. And next kong gagawin naman ay yung window. Kagawa lang ako ng oblong na 2 inches yung height and 2.5 yung width. Ang gusto kong gawin dito, zoom in ko lang. Gusto kong maging sharp yung corners dito sa may bottom left and top right corners. Gagawa lang ako ng rectangle na 1 inch yung height and yung width niya ay 1.25. Then, duplicate ko yan. Itong isang rectangle, i-align ko siya sa bottom and left ng oblong. And then, pwede ko nang combine dyan or weld. And then, i-align din natin itong second rectangle sa top naman and sa may right. Then, kung gusto mong mag-combine, pwede mong i-right click yung objects dito sa combine. Nalabas dito sa context menu yung combine. Then, pwede mong i-weld kung gusto mong maging permanent na yung change. And next,
isi-center ko na to dito sa may oblong na ginawa natin. Align center horizontally, then i-move ko lang siya sa taas. Once okay na yung placement ng elements, pwede ko nang i-weld ito. And then, isusubtract ko naman itong dapat nasa ilalim itong oblong para tama yung result mo ng subtract. And select ko yung dalawang weld result. Then, right-click ko yan. And then, click subtract. Then, pwede ka nang maglagay ng elements dito. Dito sa may operations, pwede mong gawing print and cut to. Then, dito sa print type, pwede mong palitan ng pattern. Then, select ka ng pattern na gusto mong gamitin. Or kung meron kang preferred na pattern na gawin or gamitin, pwede kang mag-upload dito sa may upload button, then sa pattern field. Then, click mo yung upload pattern and browse. Then, hanapin mo kung saan nakasave yung pattern na gusto mong gamitin. For example, this. Click open. Then, pwede mong palitan ng pattern name yung in-upload mo. Then, click upload. So, pag successful na yung pag-upload mo, babalik ka sa upload window, pero hindi mo makikita dito sa recent uploads mo yung thumbnail. Hindi mo rin makikita dito kahit i-view all mo yung mga uploads. Dahil makikita mo lang siya sa may canvas. Balik tayo sa canvas. Then, pag sinelect mo yung object, and then palitan mo yung pattern, dito na siya lalabas. So, itong mga nasa ibabaw, sila yung pinaka most recent na upload mo. Then, all the rest sa baba ay mga preset ng Cricut na pwede mong gamitin. So, isi-select ko lang itong in-upload kong pattern. And then, pwede mo siyang i-scale. Pwede mong palakihin. Pwede mong paliitin. And then, pwede mo rin siyang i-stretch or i-move. Pwede mo rin siyang i-move horizontally and vertically. So, iti-tweak mo lang ito para mag-adjust yung elements mo or yung pattern based sa preferences mo. Then, may option ka rin mag-rotate. Pabalik ko lang siya sa 0. Pwede ka rin mag-flip horizontally and vertically. And then, i-close ko na yan. Ito na yung pattern natin. Pwede ka rin maglagay ng text elements. Kung halimbawa, itong packaging na to, ginagamit ko siya sa mga medyo malalaking decal stickers. Lagyan ko lang siya ng label. And then, dito sa may font, pwede kang pumili. Either sa mga Cricut na fonts, pwede kang pumili dyan. Marami kang option na mga free na mga fonts. Filter mo lang yung free. And kung may style kang preferred, pwede ka rin mag-filter dito kung gusto mong decorative, gusto mo ng vintage. Yan, may mga filters tayo dyan. Pero most of the time, sa system ako pumipili ng mga fonts. Then, may option kang palitan yung kulay dyan kung gusto mo. And pwede ka rin mag-add ng branding. Pwede kong ilagay yung logo ko dito. Then, dito sa may likod naman, pwede ka rin maglagay ng mga thank you notes or instructions
Depende sa preferences mo. So, gagawa lang ako ng text box. Yung pag nagre-resize ka, pwede mo ring hilain dito sa may corners instead of changing fonts. Dahil ifo-fold mo ito, dapat yung elements mo dito sa baba ay nakabaliktad. Then, papalitan ko lang ng kulay niyan. The same sa ginamit ko dito sa label. And then, pwede kang maglagay ng QR code ng store mo dito. Like this, halimbawa, kung gusto kong ilagay yung TikTok store ko, i-convert ko lang siya sa flat graphic. Then, continue. Then, i-rotate ko ulit siya ng 180 degrees para mag-flip. And then, kung mapapansin nyo, may lumalabas na red line dyan. Ibig sabihin, nag-snap siya doon sa exact center nung object na reference, which is itong subtract result. Then, gusto kong dagdagan din ng text. And gawin ko lang tong sans serif na font. Then, center ko lang to. Then, yung mga text, then, lahat ng elements ay i-flatten ko para maging isang object lang din sila and maging print and cut lahat ng features. Except yung score line. Hindi ko isi-select yung score line. Tanggalin ko lang muna yung group. Select ko lahat. Except yung score line and yung guide. Then, click flatten. And i-move ko lang tong score line sa taas. Then, pwede na tayong mag-proceed. Kung gusto mong mas malalim yung score, pwede mong i-duplicate to. Gagawin ko siyang 4 times kasi kung isang copy lang yung gagawin ko, kung yung pressure na gagamitin ko sa material ay for medium cardstock lang, hindi masyadong madiin yung pagkakascore niya. Kaya gagawa ko ng 4 na copies niyan and isi-center ko silang lahat. Then, click attach. Pwede na tayong mag-print. Save lang natin to. Then, click meet. Okay, kung yung screen nyo, nag-appear siya na ganito, ang gagawin nyo dyan, ika-cancel nyo muna yung operation. Then, yung flatten na object, i-unflatten nyo muna. And then, itong subtract, i-right click mo yan and merge layers. Then, tsaka ka mag-proceed sa flatten. Click flatten and tignan natin kung
Ganun yung magiging result niya. Ayan. So, okay naman na siya. I-check mo lang din yung settings. Kung A4 yung paper na gagamitin mo, dapat A4 din yan. Magawa muna tayo ng isa. Click continue. Then, isend ko siya sa printer. I-click next ko lang na ito. Meron lang siyang information na pin-provide na paglabas ng print, may ma-add na registration marks doon sa paligid ng design. Then, itatoggle on ko tong use system dialog para mapalitan ko yung preferences ng printer. Then, click print. Then, dito sa may preferences, gagawin ko lang na best quality yung print niya. Siselect ko yung high. Then, premium glossy. Dahil glossy yung gagamitin kong cardstock or photo paper yung gagamitin ko na glossy. Then, depende na rin sa brand ng printer nyo or klase ng printer nyo yung preferences. So, mas kabisado nyo kasi yung printer nyo, kaya huwag nyo gagayahin tong settings ko. Pero I suggest kung ano yung material mo, yun din yung pipiliin mong material settings pag nagpo-print. Then, click OK. Then, print. Habang hinihintay natin matapos yung print, i-introduce ko lang itong printer na gamit ko. Ito ay Epson L8050. Ito yung printer na ginagamit ng mga professional photographers dahil meron siyang additional na red cyan and light magenta. Ang result niyan, quality ng print, mas vibrant and mas accurate yung kulay niya. Gawa ng dalawang additional na ink. Pero hindi naman necessarily na itong printer yung gamitin mo para sa mga projects natin dahil yung mga 4-color na printers naman ay maganda din naman yung nagiging result. And ang kagandahan din ng printer na to, mabilis siyang mag-print and hindi masyadong maingay compared doon sa mga 3-in-1 printers. Ito yung naging result ng print natin. Meron siyang registration marks dyan. Itong may arrow dito, ibig sabihin dapat yung placement niya sa mat nasa upper left corner. Nilagay ko na yung print sa mat. Kung hindi na masyadong sticky yung mat mo, pwede mong i-tape down yung corners para hindi gumalaw pag nagka-cut. And one thing more, dahil glossy yung material na gamit natin, may possibility na hindi mabasa ng Cricut yung registration marks. Ang gagawin ko dyan, may na-discover akong gagamit ka lang ng white na crayon, then kukulayan mo lang yung lahat ng registration marks. So, pag ina-apply mo yung crayon, parang namamatify yung material and hindi na masyadong nagre-reflect yung ilaw pag inilawan ng sensor yung registration marks. Then, balik tayo sa design space. I-click ko lang yung done para ma-select natin yung material na gagamitin. For the photo paper na gamit ko, ang siniselect ko ay medium cardstock. Pero i-check nyo din kung ano yung weight ng material na gamit nyo. Then, yun yung gamitin yung basis kung anong materials yung isi-select nyo. Dito sa machine naman, ilalagay ko itong scoring stylus dito sa clamp A. And kuklose natin yan. Make sure lang na secured na siya at hindi magalaw. Then, i-click ko na yung load button. Then, once nag-blink na yung cut, pwede mo na rin i-press yan. Kung successful naman yung scanning niya, ang susunod niyang gagawin ay mag-score. Subukan nyo rin yung hack na maglagay ng white crayon sa registration marks sa mga glossy materials kung gagana sa inyo. Then, comment lang kayo dyan sa comment section kung nag-work ba siya. Then, after scoring, doon na siya magkaka. Kung mapapansin mo, yung top niya ay nandun siya sa loob ng print dahil naka-turn on yung bleed niya. So, ito yung kagandahan pag nag-turn on yung bleed mo kasi may mga times na nababasa yung registration marks pero hindi nagsisenter yung cut. So, kung medyo off ng few millimeters yung cut mo, may allowance pa rin yung design mo. Meron pa rin siyang bleed. Hindi ka magkakaroon ng white margins around the design. Yun yung reason kaya always naka-turn on yung bleed ko. Gumagamit ako ng tinted cut feature. After cutting, mag-blink na rin yung unload button. Then, click unload lang.
Then, pwede na natin i-click sa design space yung done. Ito na yung packaging natin. Yan, medyo malaki siya para ma-accommodate na yung malalaking vertical stickers. Now that meron ka ng proper sticker packaging, isang step ka na lang papunta sa sale. Kung gusto mong makita pa ang iba't ibang sticker packaging na ginagamit ko mismo sa sticker shop ko, hit subscribe, like button, at i-comment kung anong packaging ang gusto mong gawin next. Available sa design space ang sticker packaging template na ito. Nasa description box ang link. Punta ka doon at i-customize mo na at simulan mo nang i-package ang stickers mo like a real brand. Good luck sa sticker business mo. Thank you for watching. See you sa aking next video.